Ako si Maria at ito ang aking kwento. Lalo nakadama ng Ines si Harleen. Namumula lang ang pisngi niya dahil nagawa pa nitong tawanan ng sinabi niya. Ayaw niya sa lalaking nananakit. Naalala niya kasi ang ate Sharon niya kasi nananakit daw ang asawa nito. Tandang-tanda pa niya noon nang dumating to sa bahay nila. Puro ito pasa at sugat sa ulo. Nagsumbong to sa papa nila pero pinabalik lang nito ang ate niya at pinauwi sa asawa. Hindi mo lang nito pinakinggan ng kapatid niya kaya naman ang pinakaayaw niya sa lalaki ay ang nananakit. Sayang, ang bait pa naman ang tingin ko sa kanya kasi tinulungan niya ako magkaroon ng tutor. Binilan niya pa ako ng salamin, isip-isip niya. Sinubukan niya itong lagpasan ulit pero humarang na ito mismo sa kanya. So dahil sa nakita mo, mabubura na lang ang mga kabutihang ginawa ko para sa'yo? Napipilan si Harleen at di nakapagsalita. Ako ang dahilan kaya ka nakataka sa inyo. Ako rin ang dahilan kaya nakakapag-aral ka at nakakapagtrabaho. Kaya magpasalamat ka dahil akong dahilan kaya hindi ka na ganon kamangmang ngayon. Maanghang naturan nito. Tagos sa pusong sakit na hatid ng sinabi nito sa kaharap. Nagsimulang manlabo ang mga mata ni Harleen. Gantong-ganto ang pakiramdam niya noon kapag sinusumbatan siya ng tita Martha niya. Masakit sa dibdib at parang mahirap huminga. Bakit ganyan ka kung magsalita? Masama ang loob, sinalubong ni Harleen ang mga tingin ng binata habang umiiyak siya. Nasasaktan siya at wala siyang balak itago ito. Nakatulong ka lang, akala mo kung sino ka na? Oo, kinilangan ko ng tulong mo para makatakas ako. Pero itong pag-aaral na to at ang salamin na to, hindi ko naman hiningi sa'yo ha. Ayaw man alisin ni Harleen ang salamin, tinanggal niya ito. Binato niya to pabalik sa binata. Sa'yo na yan. Hindi na rin ako mag-aaral kung isusumbat mo lang din naman sa akin to araw-araw. Umiiyak na dumukot siya sa bulsa at naglabas ng pera. Kaya ko mag-ipon galing sa kakarampot na perang sinasabi mo at balang araw makakapag-aral ako kahit wala ang tulong mo. Sana kaya ko rin bumili ng salamin gamit to. Ito ang dahilan kaya gusto kong tumayo sa sarili kong mga paa. Kasi nakakatakot ang mga taong tulad mong mapanumbat at masamang tao. Hayaan mo. Aalis ako bukas na bukas din at maghahanap ng ibang matutuluyan. Ayaw na kitang makita, Kuya Fernan. Dumilim ang mukha nito. Aalis ka? Fine, go ahead. Mabuti nang umalis ka dito dahil pabigat ka lang naman. Hindi ka kawalan kahit lumayas ka. Dahil tulad ng tingin ng pamilya mo sa'yo, pabigat ka lang naman. Ngumisi to na makitang humikbis siya. You are nothing, Harleen. Anak ka lang sa labas na kinupkop ng tuloy na pamilya mo. Kung wala sila, magagaya ka sa nanay mo na isang puta. Pumaling ang mukha ni Fernan. Nang iampas ni Harleen sa mukha nitong dalang bag, sina Aling Marcela, Ana at Aling Dolor na bumalik para tawagin si Harleen ay napanganga, napahawak sa dibdib sa nasaksihan. Napakasama mo talagang lalaki ka. Pati ang tatay kong nasa langit na idadamay mo pa? Pinagahampas mo ni Harleen sa mukha si Fernan. Wala siyang pakialam kung magalit to. Mas galit siya dito dahil pati nanay niya dinamay nito. Siguro nga hindi niya na natatandaan ang mukha nito, pero kahit ganun mahal na mahal niya ito. Lumaki siyang nakatatak yon sa puso't isip niya at alam yon ni Aling Flor. Nang mapagod sa kalang huminto si Harleen, napasinghap na makitang may dugo na sa pisngi si Fernan. Nagkasugat to dahil sa ginawa niya. Takot na takot umatras siya nang ibilig nito ang ulo. Napakadilim ng mukha nito, nakakatakot at naghatid ng kilabot sa kanya ang paraan ng pagtingin nito. Pinahid din niya ang luha sa pisngi, hindi siya magpapasindak. Kahit takot na takot siya, tumayo siya ng tuwid. Sinalubong ang nakakatakot na tingin nito. Hindi ako natatakot sa kayo, Fernan. Aniya sabay taas ng gitnang daliri. Natutunan niya to kay Tanya. Sabi nito kapag galit siya sa binata, marahin niya to sa isip gamit ang salitang yon. Shit you daw ang ibig sabihin nun. Napasinghap si Aling Marcela at mga kasama nito na makita ang ginagawa ng dalaga. Fernan what? Nagagalawan ng panga ni Fernan sa galit. Fernu. Kailangan pang ulitin? Fernu kasi masama ugali mo. Fernu kasi mapanakit kang tao. Fernu kasi nanunumbat ka at Fernu kasi wala kang puso. Nanlalaki ang mata ni Harleen sa isang iglap lang. Nasa harap niya na ang binata. Nangatal sa takot ang katawan niya. Well shit me because I am going to fuck you. Napahiyaw si Harleen sa takot. Nang hatakin niya to ang braso niya at kalad ka rin siya. Aling Marcela, tulong! Fernan, who is she? Natuon ang atensyon ng lahat sa bagong dating. Umiiyak na tumingin si Harleen sa babae. Ate ganda, si Fernan, ipapaki daw po ako. Ano po ba yun? Humihikbi pang tanong niya.
Napakaganda ng babae, nakasuot ng bestidang kulay pula na halos umabot na sa talampakan ng haba. Para itong reyna. Kulang na lang lumuhod si Aling Marcela bilang pagpapasalamat na dumating ito. Naniningkit ang mga mata tumingin to kay Fernan. Release her right now, Fernan, or else I will help this lady sue you. Bagkos pakawalan, humigpit ang hawak ito sa payat na braso ni Harleen. What are you doing here, Jasmine? Inaplo si Jasmine na malaking tiyan. Why? Masama bang bisitahin kong kapatid ko? Nakataas ang kilay na tanong nito. Ngunit bumaba ayon na mapatingin kay Harleen. Uncle, shit! Bumitaw si Fernan sa pagkakahawak sa dalaga nang marinig ang boses ng pamangkin. Di mapakali si Harleen habang parot pa rito sa kanyang kwarto. Akala niya matagal niyang makakausap ang kapatid ni Fernan pero mali siya. Dumating agad ang asawa nito para sunduin to. Nakakapanghinayang dalalata na gusto pa rin lang makausap ng matagal ang isa't isa. Nagulat si Aling Marcela nang makita ang nakaimpaka niyang bag pagkapasok nito. Harleen, anong ibig sabihin nito? Bumuntong hininga siya. Aalis na ako, Aling Marcela. Kailangan kong umalis bago pa makabalik dito si Kuya Fernan. Wala ito dahil sumama to sa mag-asawang umalis kanina. Kaya kailangan niya makaalis bago pa ito makabalik. Pero Harleen, Aling Marcela, ayoko na dito. Baka saktan pa niya ako natatakot ako. Nakita niya naman po kung gaano siya kagalit sa akin kanina. Paano po kung di dumating si Ate Ganda? Nangilabot na niyakap niya ang sarili. Maisip pa lang na masasaktan siya nito, natatakot na siya. Kaya hindi niya nahihintayng maabutan pa siya nito. Kung aalis ka dito, saan ka naman tutuloy? Nang di siya sumagot, bumuntong hininga si Aling Marcela. Naiintindihan kita, Harleen. Kahit ako, natatakot din ako kay sir. Pero sa ngayon, magpasensya ka muna. Wala ka pang masyadong alam dito sa labas. Kung aalis ka, baka mas lalo ka lang mapahamak. Mas delikado sa labas, inaalala lang kita. Mas delikado po? Naalala niyang yun din ang sabi ni Tanya sa kanya. Napanunok siya. Lahat ba ng lugar delikado? Kaya nga sa palagay ko, kinupkop ka ni sir dahil yun din ang dahilan niya. Patuloy ni Aling Marcela. Tinapik siya nito sa balikat. Hayaan mo, kapag lumala ang sitwasyon, ako mismong tutulong sa iyong umalis. Sa ngayon, manatili ka muna dito at huwag ka munang lalabas ng kwarto para di kayo makita ni sir kapag narito siya. Akala niya ganun lang kadaling iwasan to tulad ng sinabi ni Aling Marcela. Pero kinagabihan dumating si Ana sa kwarto niya at namumutla na kinatok siya. Ano ka mo? Hinahanap ako ni Kuya Fernan? Oo, Harleen. Kahit ako nga kinakabahan eh. Sinabi ko nga kay sir masama ang pakiramdam mo kaya hindi ka makakasabay sa kanya sa pagkain. Pero pinatawag ka pa rin niya. Wala pa naman si Aling Marcela at may binili daw sa labas. Pati tuloy siya, namutla na rin sa takot. Sabi na nga ba, hindi ligtas na manatili pa siya dito. Paano kung sakalin siya nito kapag nakita siya? Napahawak siya sa leeg. Sa tingin mo, makakasurvive ako ngayong gabi? Naiiyak niyang tanong kay Ana. Namumutlang umiling-iling si Ana. Hindi ko alam. Good luck na lang sa'yo. Mas lalo pa siyang namutla. Habang naglalakad papunta sa dining hall, lahat na yata ng dasal sinabi niya na. Sana palayasan na lang siya nito at hindi na lang saktan. Mas matatanggap niya yun. Pagdating sa dining table, todo yuko siya ng ulo para di makasalubong ang tingin nito. Maupo ka, Harleen. Kumunot ang noon niya. Ba't parang ang kalmado lang ng boses nito? Wala siyang makapang-inis o galit para sa kanya. Kamusta na ang pakiramdam mo? Napahinto siya sa pag-upo na mahimigan ang pag-aalala sa boses nito. Epekto ba ito ng madalas niyang pagkakasakit kaya't kung ano-ano nang naririnig at naiisip niya? From now on, hindi ka muna po pwedeng magtrabaho. Alagaan mong sarili mo at magpalakas ka. Sa sunod na linggo ka rin ulit tuturuan ni Mrs. Galvez para makapagpahinga ka. Nanlalamig ang katawan na umupo siya. Ano bang sandali, maiiyak na siya sa takot. Kaya ba to bumabait ngayon dahil may plano itong hindi maganda? Ganoon daw kasi kapag may hindi magandang motibo, sabi ni Tanya, bumabait daw bigla ang tao. Pwede bang tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita? May bahid na ng inis ang boses nito. Ang kaninang kalmadong mukha, hindi siya nakinig. Ayoko nga. Nagulat siya dahil bigla na lang tong sumulpot sa tabi niya. Nilagyan nito na maraming pagkain ng plato niya. Kumain ka ng marami, Harleen? Pagkatapos lagyan ng pagkain ng plato niya, bumalik na to sa kinaupuan. Nakanga naman siyang nakatingin dito ngayon. What? Sikmat nito sa kanya. Tinakpan niya ang leeg. Kung ano man ang plano mo ngayon palang binabalaan na kita, Kuya Fernan. Small but terrible ako. Hindi mo ko basta-basta matatalo. Aniya na sa totoo lang kinakabahan. Sa laki kasi ng kamay nito alam niya, kaya nitong baliin ang leeg niya.
Sumandal to sa kinaupuan habang umiiling na nakatingin sa kanya. Kung gusto kong baliin ng leeg mo, kanina ko pa ginawa, Harleen. Napatayo siya na marahas sa sinabi nito habang hawak ang leeg niya. Kaya naman napasentido ito. Look, like I said, kanina ko pa dapat ginawa. Kaya huwag ka mag-alala dahil hindi kita sasaktan. Ang gusto ko lang, kumain ka ng marami para pagkatapos makainom ka rin ng gamot. Kailangan mong makabawi ng lakas para makapagsimula ka ulit ng klase mo. Hindi mo ako papalayasin? Umiling ito. Hindi ka nagalit? Kung galit ako, kanina pa kitang sinakal. Tumawa ito ng takot na humawak siya sa leeg. Relax, Harleen. Huwag kang mag-alala at wala akong balak patayin ka. Kaya kumain ka na kung gusto mong lumakas agad. Paano ka makakatakbo palayo sa akin kung mahina ka at wala ka namang lakas? Tinatakot niya ba ako? Takot na tanong niya sa isip, pero tama ito. Kailangan niyang kumain ng marami para lumakas siya. Mabilis siyang kumain at pagkatapos uminom na siya ng gamot. Ramdam niya ang pagsunod nito ng tingin sa kanya kaya tumakbo siya pabalik sa kwarto niya. Dinig pa niyang malakas sa tawa nito. Tawa na para sa kanya ay nakakatakot ang dating. Hindi niya tuloy malaman kung bumait ba talaga ito o pinaglalaroan lamang siya. Pero mas tama siguro kung iisipin niyang huli. Imposible kasing bumait ito, hindi ba? Kinabukasan nagulat siya dahil abutan niya to sa hapag. Nasanay siya lagi tong umaalis at walang nitong nakaraan. Kaya akala niya hindi na to makikita muna. Dapat pala di nilang muna siya lumabas ng kwarto. Dahil nakita siya nito, wala siyang choice kundi umupo sa tapat nito. Para walang pagtalunan at hindi na ito magalit. May naisip siyang solusyon at iyon ay ang hindi magsalita sa harapan nito. Tatango lamang siya at iiling. Napansin niya, hindi ito nakasuot ng pang-alis. Sanay kasi siya na kapag nakikita niyang binata, nakasuot ito ng pang-opisina. Pero ngayon nakasando lamang to at loose pants. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tumango siya at nag-thumbs up. Nakatulog ka ba ng maayos? Napahinto siya sa pagsubo ng tinapay. Tumango siya at nag-thumbs up ulit pagkatapos ibaba ang tinapay. Akbang susubo na siya na magtanong ulit ito. Hanggang kailan mo balak na tanguan lang ako? Di siya umimik. Mas mainam na to. Magalit to dahil sa pananahimik niya. Nakahinga siya na maluwag dahil di na to muli pa nagsalita. Habang kumakain nga sila, ramdam niya nakatingin to sa kanya. Kaya kahit masakit ang leeg niya, hindi siya nagangat ng tingin. Nakakainip pala kapag walang ginagawa. Kanina pa siya narito sa kwarto niya at nangunguyakoy. Bawal lumabas dahil biling niya ni Aling Marcela. Kapag lumabas daw siya, iiral daw ang katigasan ng ulo niya at di makapagpipigil na tumulong sa gawain ng mga to. Walang kabuhay-buhay, tumayo siya na makarinig ng katok sa pinto. Bakit po? Akala niya si Aling Marcelang kumatok pero hindi pala. Pininid niya agad ang labi. Naku naman, ano na naman kaya ang kailangan nito sa kanya? Kumunot ng noon niya na may paper bag ito na inabot sa kanya. Gusto niya sanang tunayin ano to pero naalala niya hindi nga pala siya dapat nagsasalita. That is my peace offering for you. Humawak siya sa suot niyang kwintas. Binigay ito sa kanya ni Tanya. Peace offering daw sa kanya dahil naasar siya nito sa boss nila. Sumama kasi ang loob niya dahil pinag-isipan siya nito na may gusto sa amo nila kahit na wala naman talaga. Ayaw niyang ipahalata na excited siyang makita ang laman nito kaya naman kinagat niya ang loob ng bibig para pigilan ang sariling wag ngumiti. Tumango siya at nag-thumbs up kaya nag-isang linya ang kilin nito. Parang di yata nagustuhan ang ginawa niya. Look, Harleen, binigyan kita ng peace offering tas tatanguan mo lang ako. Are you kidding me? Di may pinta ang mukhang sabi nito. Di niya pinansin ang sentimiento nito dahil excited na sumilip siya sa laman ng paper bag. Namilog ang mata na makita ang bag ito. Mukhang mamahaling bag. Huwag ka magsasalita. Awat niya sa sarili. Para kasing gusto niya itong yakapin. Ito ang pangalawang beses na nagbigay ito sa kanya. Nalukot ang mukha niya na maalalang sumbat nito. Walang gana, binalik niya ang paper bag dito. Bibili siya ng gamit ng sariling pera. Kesa naman makaninig ng sumbat. Saka hindi siya madadala ng suhol, no? Pagkatapos pagsalitaan ng masama ang nanay niya, tao lang siya at sumasama din ang loob at aaminin niya masama talagang loob niya. Hindi ba nanghihiram ka lang ng bag? Bakit di mo na lang tatanggapin at magpasalamat? Pinag-cross niya ang braso sa dibdib at pininingkitan to ng mata. Grabe talaga tong si Kuya Fernan. Hindi pa nga humihingi ng pasensya tapos parang ito pang nainis ngayon. Bumuga to ng hangin. Akala niya aalis na to pero kinuhang kamay niya at nalagay ang paper bag doon. Take this. Don't worry, hindi ko isusumbat yan sa'yo. Kaya nga peace offering to dahil na-realize kong mali ako and I'm sorry for that. Nagbukas sara ang labi niya habang nakatingin dito. Tama ba ang naririnig niya? Nag-sorry to sa kanya?
Ipinilig niya ang ulo niya. Baka nagkamali lamang siya ng dinig. I'm sorry sa pang-insulto ko sa iyo at sa nanay mo. Pati sa paghawak ko sa iyo na mahigpit, I'm sorry. Kanina pa siya nakatingin sa paper bag na hawak niya. Kanina pa to nakaalis. Hanggang ngayon nakatayo pa rin siya at di makapaniwala sa narinig niya. Si Kuya Fernan, nagsorry? Nananaginip pa siya. Mukhang wala naman kasi sa personality nito ang magsorry. Di niya napigilang biglang mapangiti. Mukhang bukal naman sa loob nito ang sinabi kanina. Di siya mapagtanim na sama na loob kaya tatanggapin na lang niya ang peace offering nito. May ngiti sa labi, pumasok siya ng kwarto. Wow! Aniya na makita ang bag na binigay nito sa kanya. Chanel, ganito din ang brand na gamit ni Ate Inessa. Sabi na nga ba't mamahalin to? Ito ang kauna-unahang bag na tatanggap niya sa buong buhay niya, kaya masaya siya. Sana palaging ganito si Kuya Fernan, mabait, hindi masungit o masama ang ugali. Mas masarap kasama ang ganong klase ng tao sa buhay. Sana'y ito na ang simula ng pagbabago na ang pakikitungo nito sa kanya. Okay guys, pack up. Good job everyone. Ani Sir Conrad sa lahat. Halos 3 taon din silang naglinis. Sa lawak at laki nitong venue ay natagpuan silang maglilinis. Pagod na pagod silang lahat. Habang nagpapahinga, kanya-kanya muna sila ng upo. Maya-maya din kasi aalis na sila. Ngayong araw, non-event na inorganize ni Sir Conrad, kaya naman hindi nakasama sa kanila si Tanya. Mag-aalas 7 ng gabi sila natapos sa pagliligpit ng lahat. Nakangiting lumapit sa lahat si Sir Conrad. Dahil lahat tayo nagsisipag at nagtatrabaho ng ayos, sagot ko ng dinner natin ngayong gabi. What restaurant do you prefer, everyone? Napakamot si Harleen sa ulo. Ang balak na sanang umuwi agad. Nangako kasi siya kay Aling Marcela na sasabay din siya ditong kumain ng gabihan ngayon. Halos 1 linggo din siyang di pumasok kaya naman nagsisipag siya at bumabawi ngayon. I will take no for an answer. Hirit ng boss sila na makitang maraming humirit ng cash na lang daw. Kaya walang nagawa ang lahat kundi si mama na lang. Sir, baka pwedeng sa Japanese restaurant naman tayo kumain. Nakakasawa kasi ang Korean and Chinese food eh. Tukoy ni Glenda sa madalas ihanda ng catering nilang mga events. Umangal agad si Drew. Para tayo magsha-shot po no sa Japanese resto. Sa karaoke bar na lang sir. Agad namang sumang-ayon ng karamihan. Maliban sa kanila ni Glenda. Ano ba ang karaoke bar? Isip-isip niya. Alright, ani Sir Conrad. Pagkarating sa karaoke bar, agad na nag-order si Sir Conrad ng maraming pagkain at iba't ibang klase ng inumin. At dahil ngayon, petsa na pipili ng Employee of the Month, kompleto ng lahat maliban kay Tanya. Yon kasi ang patakaran ni Sir, ang pumili kada buwan ng empleyado na sa tingin nito'y nagsisipaglaro sa trabaho. Kanina pa hindi mapakali si Arlene. Gusto niya sanang tawagan si Aling Marcela para sabihin na mahuhuli siya ng uwi pero wala naman si Tanya. Dito kasi siya nakikitawag. Masarap talaga kapag libre. Sigaw ni Lorna sa mic at natawa silang lahat. Halos mapuno ang karaoke bar kung saan sila naroon dahil sa dami nila at lalong umingay dahil dumating si Tanya. Aba, sino nagsabing po pwede kayo magsimula nang wala ako? Tinanggap ni Tanya ang beer na inabot dito ni Glenda. Tumungga agad to bago sumigaw ng, "Let's party!" Kinuha ni Sir Conrad ang mic at nagsalita. Before we start, I want to announce the best employee of the month. She is new in our group but I saw her as one of our most hard-working employee. Siguro naman may ideya na kayo kung sino siya. Natawa si Harleen ng bigla, lumapit sina Drew at Lorna sa kanya at binuhusan siya ng confetti sa ulo. Harleen Locsin, ikaw ang best ngayong buwan. Ani Sir Conrad sabay thumbs up sa dalaga. Thank you po sir. Dahil siyang napili ngayong buwan, siguradong may bonus siyang matatanggap. Madaragdagan na naman ang ipon niya. Napailing si Tanya nang mabasang nasa isip niya. Bago mo isipin ang pera, mag-enjoy ka muna. Sumenyas to kay Glenda. Harleen, subukan mo, 1 bote lang? Umiling siya nang abutan siya ni Glenda ng 1 bote ng beer. Huwag kang mag-alala. Walang mananamantala sa'yo dito. Mukhang manyakis lang yan sina Drew pero mababait ang mga yan. Hoy Glenda, naririnig ka namin. Kunwari nasasaktang sigaw ni Drew pero nagtatawanan. Pati nga si Sir Conrad tumatawa. Umupo si Tanya at tumakbay sa kanya. Tama siya, Harleen. Tsaka walang sumubok ng bagay na hindi mo pa nagagawa. Pero wag ka lang susobra dahil yun ang masama. Iinom na yan. Iinom na yan. Sabay-sabay na sabi pa ng mga to. Guys, wag niyong pilitin si Harleen. Kung ayaw uminom, pakantahin na lang. Rekomenda ng boss nila.
Namutla si Harleen. Mabilis kinuha niya ang beer sa kamay ni Glenda at tumungga. Di siya sanay uminom kaya't panay ang upo niya. Mas okay na to no kaysa pakantahin siya. Hindi kasi siya marunong kumanta eh. Kinalabit niya si Tanya at nakiram ng cellphone nito. Lumabas muna siya para tawagan si Aling Marcela. Napahawak siya sa padan na makaramdam ng pagkahilo. Isang bote pa lang ng beer ang naiinom niya, pero hilong-hilo na siya. Hello, Aling Marcela. Sorry po, hindi po ako makakauwi ngayon kaagad. Nagkaroon po kasi kami ng team dinner eh. Di bali po bukas po. Babawi ako. Sabi niya agad nang sagutin nito ang tawag niya. Pagkatapos makipag-usap, bumalik na siya. Sakto naman nasalubong niya si Sir Conrad. Nagulat siya nang abutan siya nito ng isang kahon. Napamaang siya na makitang cellphone ang laman nito. Hindi ko tumatatanggap, sir. Nakakaya naman kasi. Tsaka plano niyang bumili kapag nagkalibreng oras na siya. Napansin ko kasi madalas kang makiram kay Tanya, kaya I decided to buy you a new one. Huwag kang mag-alala, ikakaltas ko naman yan sa sahod mo eh. May interes pa. Napasimangot siya kaya tumawa ito. Nagbibiro lang ako. Huwag kang mag-alala. Yan ang bonus mo dahil maganda palagi ang trabahong pinapakita mo. Bonus dahil masipag ako? Maluhaluhang tiningnan niya ang kahon ng bagong cellphone na hawak niya. Gusto niya sanang habulin si Sir Conrad para makapagpasalamat pero may humarang na sa daraanan niya. Kuya Fernan? Gusto niya sanang tanungin kung nandito rin ba to para magsaya pero napansin niyang madilim ang mukha nito habang nakatingin sa kahon na hawak niya. Bakit kaya? Wala naman siyang ginawang masama. Tsaka ito na ang umiwas sa kanila pagkatapos itong ibigay ang bag sa kanya. Siya bang dahilan kaya hindi ka pa rin umuwi? Oo kuya. Team dinner kasi kami. Throw it. Nang tingnan nito ang kahon ng cellphone, naintindihan niyang ibig sabihin nito. Wag po kuya. Sayang naman po. Here, take mine. Anito sabay abot ng isang kahon sa kanya. Tumalikod agad to. Aling Marcela is sick. Umuwi ka na para alagaan mo siya. Pero kausap ko pa siya kanina. Mahinang bulong ng dalaga.